Mga pangga, makakasama natin si Warren Encarnacion. Magandang hapon! Welcome po sa programa Believable Stories. Good afternoon. Ayun, grabe Salamat naman. at kines niyo ako dito. Yeah. Kamusta naman po kayo? Kamusta? Okay naman. Di naman traffic no, papunta. Sobra. Oo. Normal na dito talaga pag may mga guest kami. Sobrang traffic. Kaya nga, yung waiting game talaga dito, Oo. kailangan mahaba pasensya, friend. Oo. Nako, salamat naman at napagbigyan nyo kami na kayo po yung Yes. aming Oo maimbitahan dito. naman. It's Kasi a pleasure na Sobrang busy makarating. ni Warren. Kaya Sobra. nga, pero eto partner ang tindi nung from building dreams to having his own building. Yes, oo. Iba yan. Diba? Parang, alam mo yung imagine kung batang naglalaro ka lang ng building, tapos ngayon may sarili ka ng building. Correct. Ang bongga. Pero, Malalaman mo dito, partner, yung hindi, kumbaga hindi madali yung oo, pinagdaanan. hindi madali. Pero, syempre, bago tayo pumunta doon, kamusta yung childhood ni Warren? Masaya naman. It's an ordinary childhood nung lumalaki. Sa labas ka rin, naglalaro, ganyan. Naglalaro na kasi San Muñoz Nueva Ecija, alam mo naman yun, probinsya, naglalaro ng nagkahabulan, nagtataguan. Very normal yung ginagawa namin doon. Doon And ba then, yung tipong may mga yung mga nagtatanim? Di ba kilala to Oo, sa nagtatanim. bigasan? Yes, Parang yes, yes. ganun. Oo. Oo. Isa sa kinalakihan ko is yung may maliit kaming negosyo na mga bukid. So, nagtatanim kami doon ng palay. Meron kaming ganun doon. Pero bata ka pa lang, anong trabaho ng mother mo? Mother ko is a nurse, pero mas pinili ng tatay na magstay ka lang sa house. And then, Dahil sa business nyo na lang yes, na oo. Then, alagaan mo na lang yung mga anak natin. Yun ang ano nila. Ilan kayo magkakapatid niyan? 3 kami. 3. So talagang traditional family na si tatay nagtatrabaho. Yes, oo. Tapos si nanay nag-aalaga sa Yes, inyong yes, mga yes. magkakapatid. Ang father ko is nagtatrabaho siya sa NIA, National Irrigation Authority. So, ang father ko is nagko-collect siya ng ng bayad sa patubig. So, ayun, ganun ko ka-proud siya ni share yung ng family ko. Lumaki kami na hindi naman kapos, kumbaga Oo. tama lang. Limited Oo. resources lang. At yun ang dapat mong i-enjoy kung ano yung meron. Oy. So hindi sila yung tipong partner, yung mga naiisip natin na kapag kunwari sa probinsya, yun talagang hirap na hirap sa sa buhay. Sa buhay. Ganun. So, limited yan, kung in a sense na bibili kami ng sapatos once a year. Kumbaga pang Christmas mo na yon, pang birthday mo na, Panglahatan na yun. panglahatan na yon. Tapos isang t-shirt, isang pantalon, yun na yon. Pero hindi kumbaga sa mga ganitong sitwasyon ninyo, hindi meron din kayong mga pinagdaanan din talaga. Yes, Ano yes. yung pinakamatinding pinagdaanan nyo nung time na yun? Nung time na yun, syempre, I think, nung pinagdaanan namin nung time na yun is yung mga tumutulong sa amin nun is nag-pass away. Yung mother and father ng nanay ko. Kasi sila tumutulong. Syempre, 3 kami magkakapatid. So, hindi ganun kadali yung childhood. Alam mo yun. And then, the same time, marami naman challenges. Kaya lang madiskarte yung magulang ko eh. Ang nanay ko nagluluto siya ng adobong mani, nagtinda ng tosino. Imagine mo, I think ilang taon ako noon nagbabalahibo ako ng manok, alam mo yun. Talaga? Oo. Oh. Oo, nag-aalaga kami ng 45 days na chicken. And then after 45 days maghahanap na siya ng mga bibili, ipapautang sa kung saan-saan. Nagbabalahibo ng manok, everything. Lahat ginagawa. As in, magno-noche buena na. Yung iba, nakaupo na sa table kami, nagdi-deliver pa kami ng espasol, ng ube. Everything na pwedeng pagkakitaan. Kasi hindi ganun na, syempre, gobyerno nagtatrabaho ang father ko. So, hindi ganun kalaki yung pera. Yan ang maganda, partner. Kumbaga, nakalakihan din nila na lahat kumikilos. Yes. Yes, oo. Oo. Pero yung time na to, ano pangarap mo? Pangarap ko maging okay lang i-discuss ko yung pagiging gay. Kasi that time, ang pagiging gay during that time is hindi nakaka-proud na gender yon. Alam yon, ang mga gay icons lang doon, bihirang-bihira. Kasi kumbaga pag sinabing bakla ka, alam mo yun, medyo tumabi ka ng konti dyan. Kaya sabi ko nga, from time to time, parati ako nagpapasalamat sa kaibigan kong si Vice. Sabi ko, maraming salamat. Napakalaking eye-opener mo para doon sa mga katulad natin, yung kasarian. Nagkaroon tayo ng puwang sa society. Yun yung ginawa niya. Pero meron din dumating na mga kaibigan mo na inaasar ka. Oo, hindi mawawala. Elementary. Binuli ka. Oo. So, paano, anong ginawa mo? Wala kang choice eh. Kasi nung araw, hindi naman uso yung salitang bully at saka yung stress Oo. at Totoo. depression. Hindi uso yun. It's just
matututo ka kung paano ka mag-coexist doon sa environment na yon. Mhm. If you wanted to stay doon sa paligid na yon, kailangan mag-coexist ka. Alam mo yung para ka nasa isang malaking aquarium tank. Mhm. Ando doon lahat ng uri ng isda. So you have to coexist with them. Pikit ka na lang, lakad ka na lang. Wala kang choice eh. Alam mo yun. Yun yung kinalakihan namin during nung 80s. Kasi 80s Mhm. ang pagiging gay that time is bihirang-bihira yung gay icons Oo. noon. Roderick Paulate, lumalabas siya. Yun, plus yung uncle ko, si June Encarnacion, makikita mo siya talaga na nagko-crossdress siya during 90s. Pero iba yung childhood. Sobrang talagang naka-closet ka talaga. Kung hanggang pwede mong i-conceal kung ano yung gender mo, Mhm. i-conceal mo talaga. How about yung parents mo? Natanggap ka ba kagad? At Lalo na sa father, di ba? Oo. Pag ang ang father tatay. ko, nakakatuwa, kinukwento niya sa mm. akin. Nung pinanganak daw ako, tuwang-tuwa siya kasi firstborn daw niya is lalaki. Tapos, sa sobrang saya daw niya, naghihiga talaga siya sa highway, ng National Highway Oo, ng tuwa eh. ng Bantog Celebrate. Muñoz de Baisiha. Oo. Sobrang May si-celebrate. magdadala ng apelito ko, Yes, gano'n. tuwang-tuwa, firstborn. Talagang nagpainom, the usual sa probinsya, Mm-mm. nagpainom na lahat. Celebrate talaga. Tapos habang lumalaki, nagkakamuta daw siya ng ulo. Bakit daw nagsishare na kami ng mga kapatid ko doon sa mga mani-manikaan, alam mo yun. Okay. Siyempre, can't afford kami ng Barbie. So, yung karton, ginugupit namin. Yun Para ang- paper dolls. paper dolls. So, yun yung ginagawa. Nagtataka na siya, ba't yun ang mga gusto ko? Plus, I love to sing and dance, harap ng TV, sa ibabaw ng table. Mhm. Sabi niya, nako, eto na. May junior na yung kapatid ko. Yun nga, si June Encarnacion. Sabi niya, may sumunod na. And the rest is history. Pero sabi ko nga, yung pagiging gay ko, ayokong maging parang eyesore ako sa pamilya. Mhm. Kumbaga, gusto ko na maging supportive ako sa needs ng family. Tama. Kasi mahirap yung nakikita mo na nag-aaral ka, mapuputulan kayo ng kuryente. Wala kang pambayad. Correct. Ikaw, ang sapatos mo, pudpud na yung mga klase mo. Ang gaganda ng damit. So, kailangan mag-strive ka talaga. Hindi ka pwedeng, alam mo yun na, yun ka lang. Hindi pwede. Kaya, nag-aral ako talaga mabuti. Elementary talagang, hindi naman ako yung matalino. Pero sabi ko nga, I know how to coexist. Mhm. Mm. Alam ko maging follower. If you cannot be a leader, be a good follower. Tama. And then sabi ko later on, I could use this recipe to be a leader. Alam mo yun. Kasi lahat naman nag-umpisa sa mga babae. So, Correct. that's what I do. Anong kurso yung kinuha mo? Kinuha kong course nung college is una, syempre, iniisip ko muna how can I help the family. Mm. Alam mo yun. So, uso that time, the 90s is physical therapist. So, I went to UST. Nag-entrance exam ako. Lumuwas ako ng Maynila. Alam mo yun, bit-bit ko yung pangarap ko na makakapasa ako dito. Mhm. Makakapag-aral ako dito. Ang pamilya ko, matutulungan ko na. Hindi na kami mapuputulan ng kuryente. Alam mo yun, hindi na kami mangungutang sa palengke, pambili ng ulam. Alam mo yun. So, sabi ko. Tapos, I failed. So, I failed. I failed yung entrance exam. Pero binigyan ako ng chance ng UST. May iba pang course na in-offer. Binigyan in-offer sa akin. Second option, accountancy. Sabi ko, accounting? Ano alam ko sa math? Ang grade ko napakababa sa math. Hindi na lang. So, naglakas loob ako. Kasi syempre, probinsyano, hindi mo alam kung ano pa yung mga eskwelahan. Mm. Nakita ko dun sa directory, isang gabi, nagkakalkal ako ng FEU, dun sa bahay ng tsuhin ko. FEU, Murayta, paano ba papunta dito? Unang araw ko nga, nung nag-exam ako sa Murayta, alam nyo bang, uso na ng taxi, hindi ko alam mag-commute, so nag-taxi ako. Inikot-ikot ako during that was 1992. Inikot-ikot ako ng taxi, nakarating ako nagtahan. Ang binayaran kong bill sa taxi is 400 pesos. Naku, ang laki na nun. Parang Oo. ni-road trip ka. Ni-road trip ako. Siyempre, probinsyano, walang alam. Yung Ah. pala, ang lapit-lapit lang pala. Tapos yun, from that, nag-exam ako sa FEU, nakapasa ako. Sige. Ang nagpapasa sa akin si Mr. Picadiso, naalala ko pa. Sabi niya, mag-draw ka nga ng dream house mo kung ano gusto mo. So, I did. Nagawa din ako nun. Then, nalaman ko may PW pa. So, pareho, nag-exam ako sabay the same time. Tapos, si FEU, inano na ako. Sabi niya sa akin, pasado ka na. Sabi ko, patay, nag-exam ako sa PWU, which is in Taft. Mhm. Tapos, yun nangyari, nakapasa ako. Ako yung, Pasa ka din. during that time, ako yung pinakamataas doon sa batch na yun. Wow. Siguro baka 3 lang kami, kaya ako Wow. pinakamataas. Nakapasa ako, then they're giving me scholarship. Sabi ko, patay, sayang. Para sila nanay, hindi na mahirapang maghanap ng pang tuition fee. Di-torn ka ngayon. Oo, sabi ko, saan ba to? FEU, kailan kung magtataf ako, parang ang layo.
Yung FEU, ang lapit lang kasi nakituloy ako sa bahay ni June Encarnacion sa Sampaloc, sa Laonlaan. So from then, sabi ko, ang lapit lang nito, Moraita. Isang sakay ko lang ng jeep, bababa ako Picampa, akit ng overpass, lakad lang. Ando na ako sa Doon na, FEU. oo. Sa Taft, ang layo. Sige, FEU na lang. Sabi ko, kaya lang, baka hindi kaya ng magulang ko tong tuition fee kasi mahal dito mag-aral, pang mayaman ata ito. Parang UST daw ang ka-level nun. Yes, oo. Sige, try na. So, unang enrollment ko, ang tuition fee ko, 7,000 pesos. So, binigyan ako ng parents ng tuition fee, pero talagang ilang sakong bigas at pala yung Oo. binenta Yung nun para lang. 7,000 noon, malaki, Oo, malaking malaki halaga pera pa yun. nun. So, yung uncle ko, tinitingnan lang pala niya kung ano needs ko. Then, afterwards, dinagdagan niya yung pera namin. Sabi niya, ako na bahala. Ako na magpapaaral sa'yo hanggang sa matapos. Yun yung the rest is history na araw-araw papasok kami, dala-dala kang plates kasi ang nakuha kong course noon, hindi PT. Oh. Fine arts, major in Oh, advertising. fine Oo. arts. Pero ang So, layo noon kasi 'di ba ang pangarap mo ay maging doktor. Maging Oo. doktor. Tapos eto lang talagang pinili mo. Pero in my heart, ang gusto ko talaga is Doktor. FEU talaga. Not FEU, what I mean is fine arts talaga. Fine arts. Kaya ako pinipili yung doktor kasi para I can help the family. Ah. Kasi sa fine arts parang wala akong makitang More on pang-passion kasi siya eh. oo, di kasi ba? parang makakasustain ba to ng family Oo. if I'm going to study ng fine arts? That time, ang para maging fine arts ka lang, makikita mo lang is yung sumasali sa PLDT, yung mga painting competition, Correct. sa Shell, yung Shell painting competition, yun lang. At magagaling talaga yung mga classmates ko doon. Kaya sabi ko, sige, bahala na. Galingan ko na lang kung anong Kasi ang pwede. mindset natin kapag doktor talaga, ay eto malaki ang Yes. kita mo May dito. ahon mo Oo, talaga. may ahon mo pamilya mo. At saka sa probinsya, pag sinabing doktor, uso kasi yung para kang may plaque na nilalagay sa labas Oo. ng bahay. Alam mo Totoo. yun, na may nakalagay na physician. Kung mga doktor, sa mata nakalagay sa labas ng bahay yun. Oo. So, syempre, pangarap ng father ko na meron ganun sa bahay. Kaya lang sabi ko, sorry, I failed sa loob-loob ko. Pero di bale, make it or break it. Ako na bahala na pag yamanin itong kurso na to. Kumbaga, in-explain mo rin sa parents mo na itong course na kinuha mo ay talagang ito yung mahal mo. Yes, at saka ang maganda doon, sinabi sa akin ng mother and father ko, siguro naramdaman nila na hindi ko gusto talaga ang doktor at saka PT. Mm. Sabi na lang nila sa akin is, pag-igihan mo na lang anak. Kung ano yung gusto mo, sundin mo na lang. Sabi ko, inisip ko, paano kaya ako makatulong? So, from then, ang ginagawa ko, kasi syempre nakatira ako sa bahay ni June Encarnacion. So, ang baon ko, magkano lang din naman. Hindi ka naman pwede mag-demand sa nagbibigay sa'yo kung paano magkakasya. So, nagpapasalamat ako sa generosity ni June Encarnacion kasi sobrang mabuti siya sa amin. Ilang kami tinutulungan lahat na kamag-anak to study. So, sabi ko, paano kayang gagawin ko para mapagkasya pera na to? What I did, alam mo, tuwing gabi, pag sarado ng parlor, iniiwan ng mga magagaling na makeup artist doon yung makeup box nila. So, tinitingnan ko. Kasi sa totoo lang, in my heart, ayoko talaga mag-makeup. Ayoko maging parlorista. Okay. Kasi nga, wala kang espasyo sa society that time eh. Alam mo yun? Kumbaga parang iba yung tingin nila sa'yo. Alam mo yun? So, sa gabi, meron kaming kasamahan doon na maliit na si Sonia. Parang yung unahan noon na kasamahan namin doon. Mini-makeupan ko siya every night. Nag-aaral ako sa kanya. So, hindi ko alam. Nagugustuhan ko na pala yung ginagawa ko. So, hanggang sa dumating yung time, kumuha na ako ng manikin. Doon na ako nagme-makeup. Doon na ako nagpa-practice. Practice ka na. Yes. Na isang araw, yung isa namin kasamahan, yung cashier ng June Encarnacion, si Lolit, sabi niya, may magpapa-makeup, 2 o'clock na madaling araw. Gusto mo make-upan? Siyempre sabi ko, kaya ko ba? Sabi ko, hindi, sige, alalayan ka ni nung isa dito, si Tita. So, nag-ano ako nun, 600 pesos, hati kami doon. 300 mapupunta sa parlor, 300 sa akin. So, yung 300, bibigyan ko ng 50 pesos yung magbo-blower ng buhok. Kasi hindi ako marunong magbuhok pa that time. So, may magbo-blower ng hair para sa akin. So, may akong 250. So, sabi ko, okay to Kaysa naghihintay ako ng abot ni June Encarnacion, pag-igihan ko to, pag-makeup na to. Hanggang sa lahat ng madaling araw, pang alas 2 na makeup, alas 3, alas 4, alas 5, kinukuha ko na lahat. Para at least kinabukasan, bago pagising ko ulit sa umaga, tulog lang ako na 1 oras noon, tapos papasok na ako. Ano sabi ni June that time na natuwa siya? Hindi ka hinikayat niya na, gusto mo bang magtrabaho ng ganito sa salon, ganyan. He was telling me na, sabi niya sa akin, mag-parlor ka. Sabi ko, ayoko po. Sabi ko, gusto ko po talaga ganito. So, nakatulong sa akin ng malaki yung
tutulog lang akong 2 oras, 1 oras na madaling araw. Na kinabukasan, may pasok pa ako sa FEU. Alam mo yun, natutulog ako sa jeep. Siyempre, minsan, pag marami na akong kita, biro mo nun sa isang araw, pag sinuswerte, Friday, Saturday, Sunday, may akong 5 na mimikapan. Meron na akong 1,250 na. Ang laki na nun, ang laking oo. pera na nun. So sabi ko, magta-taxi na ako next week, doon ako natutulog. Alam mo yun, na minsan nakatulugan na ako, nakarating ako ng kung saan, nagtahan uli. Lumagpas dahil sa sobrang antok talaga. And there is his history. Natulungan ko yung yung mga kapatid ko sa pag-aaral nila. Kasi ayoko ma-experience nila yung isa lang sapatos pamasok, panglakad, Totoo. Tapos lahat ng damit namin nun is, ang tawag namin sa Nueva Ecija is SM. SM. Segunda mano. Segunda mano. Lahat ng mga SM na damit. Ang mother ko, Thursday pa lang ng umaga, ang aga na sa palengke hanggang Sunday. Thursday and Sunday, na siya. Naghanap pa siya ng mga damit na kakasya sa amin. Alam mo yun. So, lumaki kami na yun ang damit namin kasi hindi namin afford pumunta sa SM. Yung totoong So, SM. SM talaga. Oo. So, andun kami sa Segunda Mano lumaki. Doon kami nabuhay. Pago And masaya yun yun. ng SM. Yes, oo. Kaya masaya kami doon sa ganung namin. So, from then, nagsikap, nakatulong ako sa mga kapatid ko hanggang hindi ko na malayan. Ako na pala nagpapa-tuition fee sa kanila. Nice. Hanggang college, napatapos ko sila. Dahil So, dun sa sa pagme-makeup, Sa pagme-makeup, sa yes. pag-aayos na, okay. Sa pag-aayos ng buhok. And then, pag-graduate ko nung college, so, fast forward, graduate na ako. Sabi ko, ano bang karir ko? Tapos that time, in-encourage talaga ako ni Johnny Carnacion. Sabi niya, anak, mag-parlor ka na. Hindi po, maghahanap lang po ako ibang work. So, nakahanap ako ng trabaho. Una kong trabaho is ahente ng computer. So, may malaki kong trolley noon. Hatak-hatak ko pa yun. Door to door ito? Door to door. Yung nag-aalok ng computer that time. That was Oo. 1996. Na I need to sell isang unit ng computer isang linggo. Ang isang unit ng computer, yung isang set niya, kasama yung lahat, everything, printer, 150,000. Sabi ko, sino kayong bibili sa akin nun? Malaki pang halaga. So, tumagal ako ng 3 araw, then nag-resign ako. Then, yung isa kong friend, nagtatrabaho sa production, sa commercial, si Mikey, which is, nag-pass away na siya. Kinuha niya akong assistant. So, sabi ko, okay to. Sabi ko, maganda to. Pasok. Pasok to. Kayang-kaya. So, kumikita ko 18,000 naman. Oh. So, tapos, pero mabigat pa rin yun. Mabigat pa And rin. then, sabi ko, sige, hirap na trabaho kasi natutulog ka. Walang oras yung tulog mo. Kasi Oo. production Oo. So, walang oras yung mo. So, ang kita 18,000. So, nakatulong. Then, after ilang months, kinusap ako ng uncle ko. Sabi niya sa akin, anak, sabi niya, nakikita niya kasi napapagod ako. Sabi niya sa akin, anak, sabi niya, gusto mong sumunod sa ate mo. Which is, meron kasi ko isang pinsan, si Ruby, nasa Taiwan siya. Kasi ayaw rin niya mag-parlor. Marami kami kasing alaga ni Johnny Carnacion na pamangkin. So, sabi niya, samahan mo yung ate mo doon kung gusto mo. So, sige. Okay po. Tapos, a day before, bago ko mag-flight, kinausap niya ako. Sabi niya, sure ka bang gusto mo sa Taiwan? Opo, alis na po ako bukas eh. Sabi niya, anak, may nakuha akong pwesto sa Tutuban. Oh, aalis ka na. Oo, alis na ako. Pinakuha ko sa Tutuban. Sabi niya, pwede bang ikaw na mag-manage doon? Pauwiin ko na rin si Ate Beng mo para at least 2 na kayo na magtulong doon sa Tutuban Mall. Sabi ko, sige, kailan nagbayad po kayo ng 150,000 na placement? Sayang naman po. Hanggang sa ang na-claim na lang namin is parang 30,000 na lang kasi syempre ang dami na gastos ng agency sa akin. Tapos yun, pinahandle niya sa akin yung Tutuban. Tapos while managing yung construction ng Tutuban, nagtataka ako, parati siyang sumasakit ang tiyan, parati siyang may nararamdaman na dinadala niya ng hot, nagko-coffee na lang siya. So, in-ignore ko lang, sabi ko, maybe he's just hungry, sabi ko pa. Tapos, after nun, bago magbukas yung Tutuban, yung pagpapagawa, ako nagbantay ng pagpapagawa. And then, guided lang din ako ng relatives na matatanda sa pakikipag-usap. Tapos, in that knowing na, nung ginagawa ni Tutuban, bago mag-opening yung Tutuban nun, na-diagnose siya, stage 4. Si Johnny Carnacion, cancer of the colon. Alam yun, na para bang, uy, sandali, iba to. Oo. Paano namin to i-handle, sabi ko. So, habang ginagawa yung Tutuban, nasa ospital siya, inooperahan siya. So, syempre, inooperahan, after opera, hindi naman siya agad iki-chemotherapy. So, ano lang din siya nun, dahan-dahan lang siya. Binuksan ng Tutuban nun, talagang hirap na hirap siya kasi kinikemo, siya nun, talagang nakaalalay sa kanya madami. Tapos, sabi niya sa akin, anak, sabi niya,
mag-focus ka na sa sa salon. Sabi niya, tingnan mo, matanda na ako. Wala nang may gusto yung mga pinsan mo na alaga ako before. Nasa ibang bansa na lahat. Yung dalawa ko namang anak, hindi nila gusto mag-salon. Sabi niya, tulungan mo naman ako, i-handle mo na yung tutuban. Sabi niya sa akin, mag-focus ka na talaga. And then, buhay pa yung father niya, which is barbero, yung tatay niya. Kinusap din ako. Sabi niya sa akin, sige na, tulungan mo na yung uncle mo. Siyempre, sino ka ba naman para humindi? Pinag-aral ka, di ba? Sabi ko, sige po, itatry ko po. So, hindi ko alam na parang that time, tinitrain ka na pala niya. Yun na yun. To manage the business. Alam mo yun na, ang dami kong heartaches nung college ako. Kasi nga, sabi ko nga, ba't ganun yung iba kong pinsan? They always travel abroad with Uncle John. Tapos ako, naiiwanan ako sa parlor. Para ako si Cinderella, lahat sila alis. Tapos ako yung nandito, ako yung nagre-resibo hanggang gabi, darating sila. Alam mo yun, they go to different countries. Alam mo, ako yung naiiwan. Sa tingin mo, Warren, bakit ipinagkatiwala sa'yo ni John Encarnacion yung salon? Siguro wala din siya siguro choice. Kasi ako lang yung nakikita niya na pwede niyang utusan that time. Alam mo yun. And then, sabi ko nga, bakit ganun? Sabi ko, ako yung naiiwanan dito. Bakit ako yung nagre-resibo dito? Anong oras na sila? Nasa Amerika, nasa Masaya Hong sila. Kong. Masaya sila. Tapos si Cinderella, andi dito. Lahat na yun is sama ng loob. Sabi ko, ba't ganun? Parating sila yung may bagong ganito. Ako yung ganito. Kaya naiiwan lagi. Ako yung naiiwan. Tapos ako yung hindi nabibigyan ng ganong attention. Alam mo, lahat yun na-realize ko nung mayroon na ako negosyo. Nung nakasabi ko, ito pala yung tough love. Alam mo yun, na parang, okay, you have to undergo these hardships para talaga makuha mo. And then, yun ang natutunan ko ngayon. Sa lahat, nasabi ko nga, tough love ako. Pero di ba, Warren, syempre kilala na, kumbaga stable na yung, o established na yung pangalan na John Encarnacion eh. Ano yung challenge sa'yo? Kasi, di ba, ikaw ka ng salon. So, paano mo mapapatunayan din sa ibang tao na maganda yung serbisyo? What I did, kasi nung nag-passed away siya, ang ginawa niya is, syempre naiwanan kami doon sa business niya. So, ang ginawa ko that time, sabi ko, paano ba ako nito? Kakapaka kami. Paano ba gagawin namin ito? So, dumating yung time, yung parlor niya, may kling ko, history pa uli ako. So, when he passed away, yung salon niya, binenta na ng wife niya. Yung sa tutuban. So, sabi ko, saan kaya kami pupulutin ito? Alam mo, sabi ko, ano kayang gagawin namin? So, naghanap kami ng friend na pwede mag-purchase ng salon. Para maituloy kami kasi sa kami pupulutin. Then, after ilang years, nagsawa. Sabi niya, sige na, ita-turn over ko na kasi maliit lang ang kita. Kasi hindi naman sila hands-on kung magkakami lang nandoon. And then, sabi ko, saan ako pupulutin? Kinausap ko yung Vice President ng Tutuban Properties, which is Mr. Ding Espiritu. Sabi sa akin, sabi ko, sir, pwede po bang kami na lang po ang sumupo ng space na yon kaysa po wala? Sabi niya, may pambayad ka ba? Wala po. Paano tayo mag-ooperate? Magkano pera mo? 40,000 lang po. Inutang ko pa sa 5-6. Opo, ang hulog ko is 800 a day. 60 days kong babayaran. At hindi biro yun. Ang Malaki laki ng patong. Kaya tanda-tanda ako pa. Sabi niya, sige. Sa'yo na yan. Pero ang deposito is 1.5 million. Sabi ko, ang laki. Yung lease contract kasi, you have to pay for the advance, you have to pay for the 6 months advance, 6 months deposit, you have to pay for the KUSA, Commusive Service Area. Kailangan kong bayaran yun, 1 point. Sabi ko, basta ko ba hanapin to? Hindi ko alam kung paano ko nakabuo. Pero tinulungan ako, may tumulong sa akin na relative, nahiram ako ng 100,000, then yung isa, nakiram ng 100,000, and the rest is, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Pero hindi ko alam natapos ko yon nakiusap ako, yung 1.5 to be payable in 2 years. Kasi hindi ko po talaga kaya. Pero sa lahat yun, sa mga kamag-anak mo lang? Isa lang yung nalapitan ko kamag-anak ko that time. Mayroon ako ng 100,000. Then the rest, The rest, ako na lang yung naghanap kung saan pa ako, ibang may kaibigan na magtitiwala. Kasi ang bayad ng 1.5 na yun is, huhulugan ko siya ng 1 year. Yung deposito lang wala pa doon yung pagpapagawa. Wala pa yung pambili ng gamit. Wala pa yung sa tao. Wala pa yung supplies. Wala pa kaming uniforme. Oo. So, nagamit lahat ng friendship card. Alam mo, that time, nagamit yung kaibigan ko may-ari ng lumber, nagamit yung customer namin na may salamin. Oo. Hanggang sa
opening, wala kaming pambiling Cutix. Sabi ko doon sa kasamahan ko, uy, ako naman na nag-ano sa'yo, si Ate Lourdes. Sabi ko, ako naman nagpakilala sa'yo sa credit card. Pa-swipe naman dyan. Bili mo ako ng Cutix sa Hortaleza. So, nakiswipe ako halagang 1,000, pambili ng Cutix. Tapos, pambili ng hair color, wala kaming pambili. Kasi, syempre, wala naman kaming hawak, ginagawa pa lang. So, ang ginawa ko, kada araw na may kita kami, namimili ko ng gamit sa parlor, sa Hortaleza, at saka sa Quiapo, sa Hortaleza, pa 1,000 na pang kulay, 500 na pang nail polish, tapos hinahati ko kung magkano yung net namin. Ganon talaga nag-obsess struggle. Nakasakay ako sa jeep, bit-bit ko yung pang-kulay at saka mga pang-straight. Grabe talaga. Pero saan ka kumuha ng lakas ng loob? Kasi ang hirap na, di ba? Kumbaga negosyo ka, pero iniisip mo ang lalaki ng mga inutangan mo eh. Oo. Paano mo na, kumbaga, lumakas yung loob mo na, eto, ituloy ko na to. Ever since, sa totoo lang. Alam mo ba kagad napapatok yan? Hindi eh. Alam mo bang 2 years ako na nilangaw ako sa Totoban? Mm-hmm. Kasi syempre, ito lang yung natutunan ko lesson. Kapag pala namatay yung may pangalan dito sa Pilipinas, mamamatay din pala yung negosyo. Karamihan yung may pangalan. Napansin ko lang. So sabi ko, yung mga tao, hindi na kami pinapasok kasi alam na wala na si Junay Encarnacion eh. Knowing Junay Encarnacion. Kasi established na yung name niya eh. Napaka people sweetheart. As in talagang kahit tindera ka lang talagang bibigyan kanya talaga ng first class service talaga. Sa nakita ko sa kanya, kahit wala kang pambayad, basta alam mo yon, nakita kanyang kailangan niya, gagawin niya talaga yung buhok mo talaga. So yun natutunan ko sa kanya na maging people sweetheart saka maging approachable sa tao. Kung ano yung natutunan ko, yun yung binaon ko doon. And then sabi ko nga, paano ko kaya nabayaran itong ganito? Alam mo yun na, hindi mo alam na everyday, sabi ko nga ang Panginoon, may blessings na binibigay sa atin. Huwag kang manghingi ng chicken. Ang binigay niya sa akin, egg. So Bakit? yung egg na yon, para at least, alam mo yon, ino-nurture mo yon hanggang sa maging sisiw, hanggang sa lumaki yung chicken. Dahan-dahan, kumbaga. Oo. Kapag naghingi ka kasi sa Panginoon ng eksakto, minsan hindi mo matatanggap eh. Alam mo yun. Minsan sabi ko, tagal naman ang bigay sa akin. Nanghingi ako ng ganito, itong binigay sa akin. Alam mo yun. Naiinip yung iba. Nakakainip, oh. Pero ang hirap, no? Paano yung conceptualization nito? Kasi syempre from yung cut salon, tapos yung sarili mo ng salon. Oo. Ano yung mismong moment na ginagawa mo na, teka lang, paano ko kaya ito i-conceptualize? Natutulog ka ba no? Isang umaga, bigla mo lang naisip na eto na. Siguro, pag wala ka siguro, pag kumakalaman sikmura mo, malakas siguro ang loob mo. Siguro kapag wala ka, walang laman yung bulsa mo, hindi ka tamad eh. Alam mo yun. Kaya nga sabi ko nga, ang mga Pilipino, masisipag. Hindi naman ng Pilipino, hindi tamad. May iba tamad lang talaga na palaasa. Pero karamihan, kapag walang laman yung bulsa mo, pag kumakalamsik mura mo, tatayo ka. Yun ang nakita ko sa mga Pilipino. So, yun yung nakalakihan ko na para sa akin, sabi ko, wala naman ibang tutulong sa'yo eh. Huwag kang mag-rely sa iba. You have to help yourself para at least, alam mo yun, ang sarap kaya na magpapasalamat ka sa sarili mo. Uy, galing mo ngayon ah. Nakatatlong gupit ka. 2 years ako bago na-establish yung pangalan ko sa Totoban. Pero hindi pa siya cut salon that time. Encarnacion pa lang nilagay ko. Na ang hirap kasi, during that time, lumalabas na yung mga budget-friendly salons that time na ang mumura. Imagine mo, ang reband namin nung kay Johnny Carson is ang reband namin that time is 5,000, 8,000, 12,000. Biglang nagbukasan yung mga ibang salons na hindi ko nababanggit yung pangalan, nag-offer ng reband 3,000. Kami ang starting namin 3,500, sila any-length agad. Sabi ko, paano ba gagawin ko dito? Ang tagal kong pinag-iisipan yun. Sabi ko, wala akong kikitain dito. Tapos one time, na-realize ko, sabi ko, bakit yung mga ibang Chinese, masaya na sila pag kumita sila ng piso, benching ko, sabi ko, minsan alam mo yung wag ka lang din agad maghangad, alam mo yun na, kikita ka. So, ang nilabanan ko nun, sabi ko, teka sandali, gagawa ako ng bagong salon. Kasi yung binuksan ko nun, Encarnacion eh, hindi pa cut salon. Then after a year, may nakita akong bakanting pwesto sa Totoban. Sabi ko, gagawin ko nga itong isang parlor. So, malakas loob ko, nakabayad na ako sa 1.5 million eh. Sabi ko, bigyan ko nga uli ng sakit ng ulo yung sarili ko. At saka di ba? Di ba, sabi mo, kumbaga ida-down mo na Encarnacion eh. Tsaka magtatayo ka na ng sariling brand name mo. Magtatayo na so, anong nagpalakas na naman ng loob mo? Teka, kasi syempre, ang hirap na, di ba, nasanay sila sa Encarnacion eh. Yes.
ang ganda ng question na yan. Alam mo, sabi ko nga, again, sabi ko, paano na naman ba ako makikakapag-coexist dito? Andito naman ako sa isang aquarium. Paano na naman kaya? Sabi ko, sila lahat pababa na ng presyo. Pinakamababa that time is 1.5. Tapos 3,000. Sabi ko, paano ba ako mapapansin dito? Yung ibubukas kong pangalan, hindi naman kilala. So, upon the advice of my friend, which is si Mikey, nag-pass away na siya, sa advertising, siya yung boss ko noon sa production. Sabi ko, gawan mo naman ako ng concept, sabi ko. Pero ang gusto kong pangalan, madalang sabihin, gusto ko cut. Kasi pag sinabing parlor, anong gagawin? Magpapakat ng buhok. Gusto ko yung readable, yung madaling basahin. Kasi that time, ang mga uso, pangalan ng tao. Totoo. Iba-iba, diba? Kung ano yung mga pangalan doon na, minsan, basta maraming iba-ibang pasabi ko, kailangan mapansin ako dito. So sabi ko, sige, nilagyan ko ng tarpaulin na ginagawa pa lang yung parlor namin sa totoo pa, nakalagay na soon to open, 800 pesos, absolute rebonding, any length, make it or break it, 800 Ang mura nun, no? Ang mura nun. 800 pesos. Presyo. Kinumpit ko yung profit namin. Sabi ko, ito lang yung profit namin. Paano to? Paano ko babayad dito? Sabi ko, ang laki na naman ng babayaran ko sa totoo. Abonado na naman. Abonado na naman. Pero ang madami nang humihinto. Tsaka sabi ko nga, pag fresh ang concept mo, pag bago sa paningin ng tao, titikman ka nila. Alam yun. Tsaka basta maganda yung marketing na ginawa mo. So, that time, wala pa namang yung cellphone nun, meron lang cellphone, pantawag, Friendster uso that time, pero hindi pa uso yung mga boost posting, wala. Tsaka hindi pa ganun kalakasan yung social media. Oo, hindi pa ganun. So sabi ko, sandali, paano ako mapapansin dito? So ang ginawa ko, naglagay akong pagkalaki-laki tarpaulin sa salon kasi ang taas ng kisa. Naglagay ako sa labas, soon to open. Tapos lahat ng tricycle na tumatakbo sa Divisoria, nilagyan ko siya ng tarpaulin na 800 pesos any length. So, syempre, bago ka magbukas, pumuputok na yung presyo mo, 800 pesos. Umiikot na siya. So, nung nagbukas na ako ng parlor, maniwala kayo sa akin, wala kaming mapaupuan sa loob ng salon. Nasa labas ang mga tao. Grabe. Sabi ko, wow, parang may premiere night. Oo. Pero yung ginawa mo, di ba, sabi mo, naglagay ka ng mga tarpaulin or something sa mga tricycle. Ano, binayaran mo siya? O may kapalit yun. Siyempre, hindi naman isasabi ko yan eh. Magre-recorrida yan, basta tumatakbo sila. So, another budget na naman yun para dun sa promotion mo. Wala ko ilalabas na pera. Oh? Wala mo kung ano ginawa ko. Ano ginawa mo? Hanggang nakakabit yung tarpaulin sa tricycle nila, libre silang magpagupit once a month. Nice! Okay. Ginamitan ko sila ng barter. Alam mo yun? Nag-barter kami. Yan ang kumbaga discount. X-deal ang datingan. X-deal kami. Kaya, okay. Yun ang naging susi ko. Yung unang-una ko talagang cut salon sa Tutuban. And hanggang sa, biro mo dumadayo sa amin, makakarating sa, nung araw nga sabi ko kasi, nung si Johnny Carnacion nag-passed away. So, hirap na hirap kami maghanap ng customers that time. As in talagang sabi ko, hirap na kami, talaga nakatingin lang kami sa kisame parate. Sabi ko, sana may subukan natin. Ano kayang gagawin natin kapag may isang bus na dumating, magpapariban lahat? Sabi ko, siguro ang saya nito, Pero hindi naman nangyari yun nung time na yun. Nung nagbukas yung cut salon, alam mo, sabi ko, hindi bus yung binigay sa akin ng Panginoon. Ang binigay sa akin, alam mo, buffet ng mga clients. Barko-barko. Wow. Magugulat kayo mga kliyente, alam mo, manggagaling pa ng Lucena, manggagaling pa yung iba ng Laguna, Nueva Ecija. Galing pa mga probinsya, talagang para lang dinayo ka. magpariban lang sa amin. Kasi, ang mahal ng ribbon that time. Oo, totoo. So, kami 800 pesos, tapos pag may kasamang collar tsaka cellophane, 1,500. So, during that time, ang laking bagay na yon. Kasi during that time, panahon ng recession yun sa Amerika. So, apektado rin kahit paano tayo, di ba? So, yun yung naging parang marketing namin, strategy. Sabi ko nga, di bali, piso-piso, laban tayo sa volume. Unlike nung iba na, na malaki agad yung sisingilin, tapos, konti naman ang kliyente mo. Sabi ko, mas masarap yung marami makatikim bago para at least kahit paano makatulong tayo dun sa mga tao. Kasi ang target market ko, hindi naman B, hindi naman A Ang target market ko is C below. Yung mga taong hindi afford na Mapangmasa. magpaganda. Pangmasa. Kaya hanggang ngayon nga, ang tagline namin is murang magpaganda. Yun. Oo. Yung ganda for everyone. Yun namin. Sabi ko nga, wala tayong dapat pinipili na antas ng pamumuhay, sabi ko sa kanila. Pero target ko, sabi ko nga minsan, sabi ng kaibigan ko, grabe Warren yung ginawa mo, nirevolutionize mo yung ribbon sa Pilipinas. Kahit saan ka magpunta, sabi niya, nung nag-start ka ng 800 pesos,
mula Ilocos hanggang Mindanao. Alam mo yun, sabi ko, Itbulaga nga kami. Kasi mga branches namin umabot hanggang Apari, hanggang Grabe. Mindanao. Yes. Na 800 pesos. Na sabi nga ng iba, Warren, sabi niya, dumating ka na naman sa isang bayan, marami ka na naman pinatay na parlor. Sabi ko, hindi yon. Kasi, gusto nila kumita agad. Sabi ko, sa probinsya, sa totoo lang, mahirap ang pera. Sa Mindanao, during that time, nung dumating kami, iba ang minimum wage natin sa Maynila. Nung nagbukas ako sa Mindanao, iba ang minimum wage nila. So, ang mga tao doon, ang mura lang talaga ng wage nila. What I did para makatulong sa mga tao, nagbukas ako ng training center dito sa Manila. So, nagbukas ako ng training center para tumulong doon sa mga out-of-school youths ng Tondo. Kasi during that time, ang daming OSY that time. Talagang pag nagpa-interview ako noon, nakapila talaga. Talagang akala mo may magandang palabas na. May shooting. Oo. So, yung mga OSYs doon, kinuha ko. Tinuruan ko sila. Nasabi ko nga, bago si Catriona magpunta na Isla Puting Bato, ako muna unang Miss Universe. Nakumuha ng mga bata doon. Kasi maraming bata doon na pinasusundo ko sila. May sasakyan susundo sa mga bata. Nakipag-coordinate kami sa barangay captain para sunduin yung mga bata sa Isla Puting Bato. Dadalhin sa training center namin, then the same time, tuturuan sila. Sabi ko nga, out of 100, tapos meron pa silang allowance sa akin na pangkain. Grabe. Ano lahat yun? Sagot mo yun? Yung Yes. Grabe. Oo, Parang wala nag-give pa- back ka na din, no? Wala pa kaming test nun. Kasi nga yung mga parlor that time is, isa-isa na ako nag-o-open na, nag-uumpisa na ako ng Mindanao, Cebu. So, sabi ko, kulang ako ng manpower. I have to train. Hindi naman isang linggo, matuturuan mo agad yan. So, kahit walang opening, you have to hire them. So, yun ang ginawa ko. Nakakatuwa naman, sabi ko nga, sa 100 na kinuha namin ng mga bata, nakapagpatapos kami doon, kunyari sa 100, may 20 na mag-excel. Nice. Yung 80, hindi mag-excel. Gusto yung simpleng buhay lang. Alam mo yun, gusto nila yung tambay lang. So, at least again, hanggang sa dumami na turuan namin na yung kapatid nila, kuya nila, isinama sa salon. Nasabi ko nga minsan, tawagin mo nga yung babae na yan, sabi ko. Baka gusto na mag-aral siya. Sabi niya sa akin, sige. Yung tinawag ko palang babae, hospitality girl. Pagod na pala siya ng mapuyat gabi-gabi. So, pagod na siya mapuyat gabi-gabi kasi nga, syempre, pag hospitality ka, ano oras nang uwi mo. So, tinuruan ko siya. Hindi ko namamalayan, pwede na pala ako magtayo ng bar. Kasi halos lahat ng staff na nakukuha ko, tropa niya. Ayaw na ring mapuyat. Oo. At saka nakakatuwa, kahit nasa salon, alam mo, naka-boots pa rin sila. Naka-aura pa rin. Sabi nga niya sa akin, sir, alam mo, salamat nakakatulog na po kami ng 9 o'clock. Dati po, 9 o'clock, nag-uumpisa na po yung buhay namin. Ngayon po, nakakatulog na po kami ng 9 o'clock. Magigising po kami. Maabutan ko po yung mga anak kong gising. Maihatid ko sila sa school, yung mga iba. Grabe yung difference, no? Ng buhay nila noon. From nag-iisip ka kung ano, may bagong sapatos. To ngayon, ikaw na yung nakakatulong. Ang sarap mag-mentoring sa totoo lang. Nasabi ko nga, parati ko sinasabi sa mga staff ko, alam nyo, pinaka-biggest gift na ibibigay nyo sa akin is yung makita ko kayo na umasenso sa buhay. Porsigido. Kasi sabi ko, parati ko sinasabi sa kanila, huy, hindi lang ako yung may karapatang kumain ng bacon, ha? Hindi lang ako yung may karapatang matulog sa kamang malambot. At higit sa lahat, hindi lang ako pwede matulog sa aircon. Kayo din, sabi ko. Dapat kayo lang din. Kasi malungkot pag mag-isa ka lang sa taas, di ba? Mas maganda, marami kayo. Alam mo yun, na pag sabi ko, pero once naman na binigyan kayo ng blessing, sabi ko, huwag niyong putulin yung cycle na ginagawa natin. Tumulong pa rin kayo. Tsaka sabi ko sa kanila, hindi masarap na susuluhin lang ninyo what you have. You have to share. Kasi sabi ko, yun ang essence eh. And then sabi ko, pag may naging successful akong staff, sabi ko, alam niyo, plaque ko yun. Sabi ko, trophy ko yun. For every staff na maging successful, trophy ko kayo, naka-display kayo sa dingding ko, sabi ko. Lahat kayo, sabi ko, para ko may mga anak na napagtapos na. Ang sarap ng ganung feeling. Parang tinuloy mo lang din yung legacy, no? Yes. Parang June Encarnacion dyan. Kaya nga, kumbaga, ibang version naman. Oo. Kaya sabi ko nga, okay, ito pala yung ginagampanan ko. Nagsuot lang ako ng mas malaking sapatos. Yes. Pero yung malaking sapatos na yun, kailangan ilakad ko rin. Alam mo yun? And along the way na dinadaanan mo, alam mo yun, sabi ko nga, dapat along the way ng buhay mo, kailangan marami kang matulungan tao. Kasi sabi ko nga, yung first impression sa'yo agad is kailangan yun ang ibigay mo sa kanila. Yung matutulungan mo, sabi ko pa, at least maayos ang buhay. Lahat talaga, na-meet ko talaga. Lahat before, ang mga, sorry do sa word again
ang mga bakla, kapag matanda na, wala nang kumukuha. Hindi na hina-hire. Kasi sabi nga, not good looking na, hindi ka na fresh, kulubot ka na. Ako, lahat kinukuha ko. Mas gusto ko yung matandang bakla, may kapansanan, kuba, pilantod, pipe, bingi, bulag. Kinukuha ko lahat yan. Kasi walang magbibigay ng chance na sa mga tao na yan kung hindi ako. Ngayon, pipinuhin ko na lang sila on how to approach people kasi nagbebenta kami serbisyo. So, kailangan iayos mo rin yung approach nila. Siyempre, hindi naman lahat ng tao Pino yan. So, tuturuan mo yan isa-isa. So, kumbaga parang kailangan din personalize yung pagturo mo sa kanila. Darating sa'yo, walang sapatos, walang pantalon, walang blower, walang gunting. Lahat yan, ipoprovide ko lahat yan. Na hindi mo mamamalayan na, okay na, nakabuo na ako ng isa uli, isa na naman uli. Pero sabi ko nga, hindi sa lahat ng tinutulungan mo nagpupursige. May iba na nadidiskaril along the way, pag nakahawak ng konting pera ng konting blessings, ng konting makikipag-inuman, alarampa na yan. So hanggang sa ganun, hanggang sa ganun, pinapastulan ko rin sila, kailangan may maipundar ka. Kailangan makabili ka ng ganito. Kailangan may ganyan ka. Alam mo yun, na yung ibang mga matatandang bading na napunta sa akin, yung iba, sa akin na inabutan ng pagkamatay? Ng rest in peace. Talagang, kapag kumuha ka pala ng 10 empleyado, hindi ko alam before, walang kuha. Hindi mo alam, pati buhay pala nila. Ina-absorb mo pala. Magiging extended family mo pala yan. Sabi ko, hindi ko na mamalayan, ang dami nyo na. Na, yung iba nasa Mindanao na, yung iba ko ni-recruit na empleyado, from Manila, napunta na Mindanao. Ngayon, andun na nagkapamilya. Hindi ko lang maging ganun, nagkapamilya sila. And then, yung mga taga Mindanao na nandun doon, natulungan ko sila na kumita kasi kung ano yung commission sa Maynila, dinala ko sa Mindanao. Kung ano yung sweldo sa Maynila, dinala ko sa Mindanao. And even in Cebu, nationwide, in-apply ko yung sa Manila. Kasi sabi ko nga, sabi na iba, hindi, ito lang ibigay mong rate dyan. Wag, sabi ko, kasi ano yan tumulong ka na, hustuhin mo na, bahala na lang sila magbalik. So sabi ko nga, doon ko na-revolutionize yung mga tao na wala namang alam, na hindi mo naman kailangan na magaling ka para at least maging isa kang hairdresser. Kailangan lang siguro is yung may pangangailangan ka at saka yung may focus ka sa gagawin mo. Yun yung nagawa lang namin sa mga tao. At masaya pag nakikita mo sila ngayon, nakakotse successful na, may bahay na. Yung iba mag-PPM sa'yo, sir, salamat ha, dito na po ako sa Canada. Sir, dito na po ako sa Amerika. Yung isa kong staff, sir, naka-Tesla na ako. Magsasend ng picture sa akin. Oo. Ang sarap ng ganung feeling na. Kumbaga yung training mo lahat partner. Hindi lang physically ready ka, hindi ka lang equipped, basta pati mental health mo. Yes. Tsaka, tinuruan ko sila maging mapalapit sa Diyos. Alam mo yung Divine Mercy, sa lahat ng parlor ko, tuwing 3:00 ng hapon, humihinto yung mga staff. Nagdadasal sila ng Divine Mercy every day. Kasi, sabi ko, ano ba yung pwede ko ituloy na ginagawa ni June Encarnacion? Yun ang tinuloy ko. Divine Mercy. Which is nung nalaman ko na matagal na, ang laking tulong pala ng Divine Mercy sa buhay natin. Alam lang kasi natin na stress na, yun na naman. Ganon, di ba, nung araw, napapanood natin sa TV. So, tinulungan ko rin silang mapalapit sa Diyos. Kasi, syempre, alam mo, kapag kumikita ka na ng pera, alam mo, mawawalan ka na ng focus kung ano na darating sa harapan mong vices. So, you know how to filter. Alam mo kung paano balansehin yung mga bagay. Diba? Tsaka ang maganda nito, yung mga taong natulungan mo, ang pinakamasarap sa pakiramdam bilang sa iyo, Warren, yung hindi ka nakalimutan. Yes. 'Di ba? Hindi sila nakalimot kahit maganda na yung buhay nila, mini-message ko pa rin. 'Di ba? Kahit wala kang hinihintay na kapalit na bagay. Minsan may iba nakakalimot, pero sabi ko nga, si God nga meron pinagaling na 10 ketongin isa lang yung bumalik para magpasalamat. Sabi ko, so sino ba naman ako? Pero minsan nakakalungkot, sabi ko, pero okay lang yan. Sabi ko, at least natulungan mo silang mabago yung buhay nila. Masarap yun. Masarap yung makita mo na magkakasalubong kayo sa mall. Sabi ko, di ba, ang taray mo, girl? Meron ka ng business. Sabi ko, girl, nasa Rockwell ka. Sabi ko. Wow, syala na. Bubulungan ko, alam mo ba yung exit? Kasi hindi ko rin alam pala. Pero eto, naku-curious ako. Dahil, syempre, partner from probinsya. To ngayon, tingnan mo naman yung kanyang mga ngayon, Quintas partner. Yes, grabe naman. 2 buwan pa bayad na. Grabe. Aabang ako sa labas. Oo. At saka yung kaninang intro natin, from building dreams into having his own building. Ano na yung mga napundar mo? Tama lang. Sa paano mo masasabing tama lang? Tama lang. Sa paano mo masasabing tama lang? Kasi
pinagkaloob ng Panginoon sa yun eh. Kung ano yung meron ka siguro. Kasi hindi mo naman hinangad yun eh. Maring pinangarap mo. Pero, hindi naman lahat ng pangarap pwede mo makuha eh. 'Di ba? So, pinagkaloob. Kung ano yung meron ako. So, enough lang yung mga kung meron kasi syempre, mahirap mo magyabang eh. Pero enough lang. Sabi ko nga sa'yo, tama lang. Tama lang. Tulad nitong tulad nung nasa live natin na mukhang bagong branch mo yata to. Yes, oo. SM Hypermarket yan sa Cubao. Bagong bukas lang yan. Actually, marami pa ibang bago bukas, hindi ko na na-send, alam mo yun. Pero bilang mo, nasa ilan ng mga branches mo? Tama lang. Alam mo, iba na yung meaning sa akin ngayon. Mabibilang ba to sa kamay natin o baka sobra pa? Kulang yung kamay. Ay, tingnan mo, marami. Yun ang tama lang. Tama lang siya. Pero, sabi ko nga, pinagkaloob ng Panginoon niya, kasi sabi ko, yung mga yan, kumahanap, naka-plastic pa nga yung mga upuan. Oo. Pero nakakatawa, alam mo, ang hirap pumasok sa SM Hypermarket. Bakit? Sa SM. Kasi syempre, alam mo yung kailangan yung standard mo, yung quality of service, and then yung brand mo. Nakakatuwa, i-guide ka pa nila talaga. Kaya gusto ko magpasalamat sa SM kasi sila yung nagbigay ng break sa amin. Alam mo yun, ang daming nakapila, pero kami yung nakita nila na at grabe yung pwede. Interior design partner Trabaho ko yan. Ako gumawa niyan. Kasi, di ba dun sa, inano ko sa inyo, after kong graduate from FEU, 1 linggo pala ako nakaka-graduate. Sabi ni John Encarnacion, na uncle ko, anak, in demand daw ang interior designing sa Singapore. Pumasok ka, mag-aral ka pa uli. Sabi ko, kakabakasyon ko lang po. Sabi ko sa kanya, at itutuloy ko na yung production kong trabaho. Hindi, mag-aral ka. Sabi niya, mag-aral ka. So, nag-aral ako sa PSID in Lasal para pumunta ng Singapore. Pero sabi ko, malungkot daw dun eh. So, tinapos ko na lang. Tapos, itinuloy ko na yung pagpaparlor. Sabi nga niya, tapos kinausap niya na ako na, tulungan mo na ako. Pero bit-bit ko pa rin yung natutunan ko, yung masteral ko sa PSID. Natutunan ko siya. Sabi ko nga, alam mo, para ang business mo, maka-adapt ka at maging relevant ka, kailangan you will adapt sa change. Kailangan sasabay ka sa bandwagon. Hindi pwedeng andyan ka lang. Kasi ang dami ko na nakita ngayon ng mga pareho ng negosyo ko na nagsarado, nawala sa limelight. It's because hindi na sila sumabay. Alam mo yun, kung parang you have to follow kung ano yung trend ngayon. Sa totoo lang, ang bilis ng trend ngayon, napapagod ako. Lalo na kasi may social media pa, ang bilis. Yes. No, partner, kumbaga yung itsura niya, Instagrammable. Yun ang gusto kasi ng tao ngayon. Kailangan Instagrammable. And ever since nag-umpisa ang cat salon, mahilig ako magpa-renovate. Kasi sabi ko nga, nakita na ng tao yan ng 1 taon. Kailangan iba yung ipakikita natin next year. Sabi ko sa kanila. Kasi para, nakikita ko kasi taon-taon na babawasan yung kakompetensya ko. May mga lumalabas na bago, pero sabi ko, okay, ganun talaga. Hindi ko kayang ubusin lahat ng buhok sa Pilipinas. Okay lang na nandiyan kayo. Pero ako, I would make a point na galingan ko yun. Yung iba natatakot kasi magbukas ng parlor kapag may katabi na. Ako mas gusto ko. Bakit? Di ba ang hirap nung kasi syempre, di ba? Patatapatan yung presyo mo niyan. Ang hirap, di ba? Mas gusto ko yung kasi challenging, may competition. Ayun. Hindi pwede mag-isa ka lang. Sabi ko nga sa'yo, hindi pwede mag-isa ka lang kumain ng bacon. May pangarap din yan. Pero gagalingan ko. Alam mo yun. Lalo na kung nauna ako doon sa lugar na yun. Ay, mas sige, magpapaganda pa ako lalo ng parlor. Oo. Yung cat salon na yan sa hypermarket sa SM, anak yan ni cat salon sa Farmers Cubao. Okay. So, yung mga SM hypermarkets, meron din kami mga branches sa ibang SM hypermarkets. Very aesthetic, no? So, kailangan, yan nga pagkalaki-laking signage na yan ng Encarnacion. Hindi naman ako may gusto niyan. Alam mo ba? Alam mo kung sino may gusto niya? Nagpalagay ng ganyang kalaki. Si SM. Ganon siya kabait sa akin. Sabi niya, eto yung design na ilalagay namin sa'yo. Nice. Para at least, alam mo, sabi ko nga, ang bait nila. Ang bait ng SM. Kumbaga, tumutulong din sila sa mga negosyante. Nakikita nila, may potential. Tulungan natin. Diyan ka muna sa hypermarket. Alam mo yun. Palakas ka muna. Pag okay ka na, ipapasok na kita sa premium malls. So, ang sarap lang. Nangangarap pa rin. Every day is kailangan mangarap. Yung Warren, yung etong logo ng cat salon, pwede pakita, DJ Nix. Sino gumawa ng design niyan? Yung nakalagay na yung logo niya. I love cat. Ako. Ikaw lang? Sinabi ko dun sa namin, dun sa artist namin, ito yung gawain natin ha. Ito, lagyan mo ng ganito. Kasi nauso yan sa New York. Di ba meron nakalagay, I love New York. May malaking cut out niya, nasa Rockefeller. So sabi ko, gagayahin kita, pero paano ba ito maging relevant?
Ganyan ang ginawa ko ngayon. So ngayon, mas kilala kami, yung Kat Encarnacion, ginawa namin I Love Kat. Mas kilala ngayon yung tao, sinasabi ng I Love Kat. At saka yung meaning ba? Kumbaga, I Love Kat. Alam na kagad, mo na siya kagad, yun na yun. Alam na agad, Kumbaga, may certain brand na madali nang matandaan yung tao. At sabi ko nga, naibenta mo na yung brand mo, nakita pa nila yung logo mo. Yes. Kumbaga, ando doon na yung logo mo, alam mo yun. So, madaling sabihin para sa tao. Kasi ang hirap sabihin ng Kat Encarnacion Group of Salon. Ang haba, di ba? Pero sa haba na yon, natuwa si SM. Sabi niya, lalagyan kita ng mas malaking pangalan. Na talagang na-overwhelm ako nung yun ang in-approve nila na ganun kahaba. 21 feet lang naman. Grabe! Di ba? Grabe! Kahit malayo ka kita mo. Sobra. Pag dumadaan ka, parang sabi ko, wow, parang ang laki-laking signage. Nakaka-proud lang. Parang kulang lang doon, yung picture mo lang doon, Warren Yung sa malaki rin. Pero ako talaga, ino-offer ko yan para doon sa mga empleyado ko at saka doon sa mga kasamahan ko, plus the family. Bawat branch na ino-open, sabi ko para sa inyo yan. Ito naman, kung nakikinig ngayon si June Encarnacion, yes. Ano yung mensahe mo sa kanya? Ano? Naku, nakakaiyak naman yan. Ano siguro, sasabihin ko, salamat dun sa mga itinuro mo sa akin na akala ko, hindi mo ako mahal. Yung pala mahal mo ako kasi tinuturuan mo ako ng tough love na ito pala yung gagamitin kong pang-umpisa along the way. Ito yung magiging foundation ko on how to deal with people. Kasi kung mag-uumpisa ka, you don't know how to deal with people. Alam mo yun? Na mag-uumpisa ka ng negosyo, negosyante. Sabi ko nga, minsan, pag nakaupo ko, hindi mo isipin at this age, meron na akong ganito. Yung iba nakikipagsapalaran pa sa ibang lugar, alam mo yun, just to have this, alam mo yun. Na ito talaga is, walang shortcut dito sa negosyo to. These are all hard work. Na talagang kahit gabi ang telepono ko umiilaw, dyan nga lumabo ang mata ko sa group chat. Kasi lahat ng mga salons na ibubukas mo, kailangan yung tao na papasok sa'yo kasi you're building trust. Pag pumasok sila sa'yo, kailangan kahit masira mo buhok nila, kasi di ba yung iba sabi, ay nasira ang buhok ko, huwag ka nang bumalik. No. It's a big responsibility na kailangan pag pumasok sa'yo ang kliyente mo, make sure na maganda lalabasan at kung sakaling hindi naging maayos yung buhok nila, pagbalik, iaayos mo pa rin. Alam mo yun? So naglalagay ako kada stations ng buhok, nakalagay 7 days warranty. Para yung kliyente, syempre hirap hanapin ng pera Para this na, ayoko dyan nasira buhok ko. At least babalik, ay, pwede palang bumalik kahit masira buhok ko. May assurance. Kasi number one is the assurance and the trust. Yun yung binibenta mo Diba? Hindi yung pwedeng, tsaka hindi pwedeng one way lang. Tsaka hindi pwedeng sorry. Kikita ka lang. Ay, hindi pwedeng sorry. Yun yung mahirap dun Hindi lalo pwedeng sorry. Tatatak sa mga tao, ay, ganun lang, sorry lang. Ganun. Mahirap kitain yung pera. Yes. So, sabi ko nga minsan, hindi naman nawawala kasi minsan na may mga back job talaga na kahit anong ingat mo, minsan may delicate talaga na buhok. Meron talagang sensitive na buhok. May sensitive na scalp na okay naman yung skin test pagdating sa anit, parang biglang magkakaroon ng irritation. Hindi mawawala. Pero, yun, yung pledge namin doon na kapag hindi maayos yan, iayos namin. Meron kami talaga mga naka-ready na dyan ng mga mag-handle. May doctor na mag-handle kung sakali. Kung mag-assurance, yung kasi number one diba? Kasi nagtiwala sila sa iyo So, you have to give it back. Sabi ko kanina, hindi pwedeng one way. Hindi pwedeng ikaw lang yung kikita. Kailangan yung ibigay mo sa kliyente mo more than halfway na pwede mong iabot. Kasi nagtiwala sila sa dami ng salons, ikaw ang papasukin, di ba? They wanted to experience ano yung meron sa Kat Salon. Alam mo yun? Diba? Parang anong message mo naman sa mga tao na nasa paligid mo since day one? Yes. Na talagang hindi ka iniwan sa ere? Marami sila. Marami sila. Sige, mahirap magsabi ng isang pangalan, pero marami sila. Para sa kanilang lahat. Huwag kayong mapagod. Huwag kayong mapagod sa pagbabago. Kasi ako pagod na pero hindi ko pwedeng sabihin na pagod na ako. Kasi habang nakatayo yung negosyo natin, malaking obligasyon yan para sa mga kasamahan natin. Kasi doon sila nag-uumpisang lahat ng pangangailangan nila, doon nila kinukuha everyday. So huwag kayong mapapagod. Pasensya na kayo kung si Sir Wa, nginangarag kayo this oras ng gabi. Kasi ang trabaho nila hanggang alas 5 lang. Pero ang group chat namin, 24 hours. Alam mo yun? Sama ni chismisan doon. Nag-apologize na ako sa inyo. Pasensya na kayo. Kahit matutulog ka na, no? Oo. Pero mahal na mahal ko yung mga tao niyo. Kasi kumbaga, andi dito pa rin sila hanggang ngayon. Kumbaga sila yung sabi ko nga, I cannot stand here alone. Kayo yung backbone ko. Ako lang yung nakikita nila. Pero sabi ko nga, sabi nga na, diba, for every successful man, there's a woman behind.
Sabi ko, ako sa akin, for every successful businessman, may group na nasaan yun. Hindi ka makakatayo kung wala yung core mo. Sila yung core ko. Yung aking sa office ko, yung lahat, everything, yung mga sa operations. Mahirap gampanan itong role na to. This is a 24-hour na obligasyon. Hindi ito yung pagkakuha mo lang ng net sa sa ngayong araw na to, wala na. Okay na. Hindi. Daig pa namin ng munisipyo, para kami ospital. 24 hours kami. Pero alam mo, yun ang maganda. Natutuwa lang kasi ako sa discarding ganyan. At bilang, kung ako yung staff mo, matutuwa ako kasi merong boss na kahit this oras ng gabi, mini-message ka na may trabaho tayong ganito, di ba mas maganda? Kumbaga parang tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Kasi yung iba na may pagkakilala rin ako na parang kontento lang kung anong meron sila. Wala na nangungulit sa GC. Naku, makulit ako. Diba? Kaya minsan alam mo yun, sabi ko, ay, sinin ako. Tapos nung message sila, yes sir, kumakain po kami. Ay, sorry sabi ko sa kanila. Sir, at sarap po ng tanghalian, kain po kayo. Hindi nila ko lang sabihin, sir, kumakain kami. Pwedeng mamaya. Alam mo yun. Kaya ngayon, pag magme-message na ako sa kanila ngayon, lalong-lalo na doon sa akin, sa pinaka-head ko sa office, si Romar, may nakalagay na sa kanya, can I call you? May can I call you na ako. Can I call you yun? Kaya, sabi ko sa kanya, pasensya na, pero mahal na mahal ko. Kasi sabi ko, hindi successful yung negosyo na to kung wala sila. Hindi ko to kaya mag-isa. Sabi ko nga, parati ko sabi, uy, wag ako pasalamatan nyo. Yung mga taong sumasakay ng bus, papunta doon sa mga branch para yung mga operations manager, sine-check nila, yung mga taga-inventory, alam mo yun, hindi napapagod, yung construction namin, lahat talagang 24-hour parati sila. Kasi pag may parlor ka, ay sir, natanggal yung tiles, sir, nasira yung aircon, sir, ninakaw po yung ganito, sir, binuksan po isang parlor. Lahat, sa totoo lang. At ang maganda doon, fini-filter lahat ng group ko bago dumating sa akin. Ayun, maganda. Nginunguya muna nila yung problema bago nila ibigay sa akin. Kaya sabi ko nga, maraming salamat sa kanila. Alam nila kung sino sila. Sa magulang mo, last na to, partner, sa parents mo, ano mensahe mo? Sana, mahirap ako tanungin pagdating sa ganyan sa family. Sana pagpasensyahan nila ako kung wala akong time sa kanila. Kasi pinaghahandaan ko rin kasi yung pagtanda nila. Kasi hindi naman pwede na pababayaan ko sila kahit may negosyo kami. Ako lang din naman yung pwedeng gumawa ng role na yun. Pagpasensyahan niyo ako kung wala akong time sa kanila. Pero lahat ng pagod ko para sa kanila yun. Ayan sila. Makikita natin sa... Ayan ang aking best friend, yung nauna, at saka yung si Ate Beng. Yun. Diba? Salamat sa filter. Ay, yung mga sisters ko. Oo. That's the family. Very ang lumanay din ni kumbaga Sirwa. May Sirwa. Sirwa. Oo, very lang, chill lang siya, no? Tipo, feeling ko pag nagalit to yung ganyan, bakit? Ano nangyari? Ganun lang. Yung galit niya parang hindi mo mararamdaman galit ba to? Kaya nga. Before, syempre nung araw, alam mo yun, nung hindi ka pa nakakakain ng Parmesan cheese. Ayan. Nung kinakain mo palang Star Margarine. Ay, sorry, nagsasalta ako ng brand. Oo. Yun naman talagang childhood food namin. Totoo. Talagang kung makikipag-away ka, talagang lumalabas na yung ugat mo sa leg. Ngayon alam mo, napag-aralan ko, you have to choose your battles. Ayan. Alam mo yun. Kung hindi para sa'yo yung pagkain, huwag mong kainin. Kasi yung hindi naman para sa'yo, hindi makakasama eh. Alam mo yun. Kaya chill ka lang, no? Chill lang, ngiti ka lang. Kasi habang nakakita, nag-iisip pa na agad, ano kayang paraan dito? Alam mo yun. What's the next step? Yun agad eh. Kasi hindi ka na sa sitwasyon na yun eh. Tama. Nako, in fairness, ang dami nating natutunan, partner. Sa negosyo, sa pag-aalaga ng tao. Sa pamilya. At sa pamilya. Correct. Leto. Nako, kaya naman, tanggapin mo ang parangal ng paghanga at pagkilala kay Warren Encarnacion para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong August 18, 2025, ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Ayan.
Thank you very Para po much. sa inyo. Maraming salamat sa oras at sa Ay, ganda kwento. naman. Thank you. Ilalagay namin to sa office. Wow, thank you Thank po. you so Ganda. much. Warren, baka may Thank gusto you very kong much. pasalamatan, babatiyan Yes, yung mga... shout out. yung mga staff mo, kaibigan. Maraming salamat sa mga empleyado namin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sabi ko nga, parati kayo na mag-adapt sa change. Kasalanan nyo na pag hindi kayo gumanda ngayong panahon na to. Kasi sa Cat Salon, murang magpaganda. Yan! At saka ang presyo namin, ganda for everyone. Grabe. Ang taray naman. Murang magpaganda. Sa panahon ngayon, partner, wala na dapat pangin. Kasalanan mo na. Tsaka kailangan magpapasko, dapat maganda at gwapo ka. Correct. At hindi nawawala ng promo ang Cat Salon. Every Mondays, may mga promo kami. Para doon sa mga hindi umabot ng Saturday and Sundays. Meron kami mas magandang promo every Monday yan. Marami kaming promo, buwan-buwan yun. Hindi kami nawawala ng paandar. At kailangan maging relevant, alam mo na. Correct. Totoo. Thank you, Warren. Ako, Maraming salamat pong sa salamat. time. Maraming salamat sa time. Buti Thank na you. lang. Ako, nakasingit tayo, partner. Oo, buti na pagbigyan tayo. Sorry sa GC natin talaga. Alam mo yung sumasagot ako after 5 days. Sabi ko, patay, lagot Hindi, okay lang po. ako. Naintindihan naman natin yan kasi syempre Magagalit busy. na sila. Oo, Luzon, Visayas, Mindanao ba naman yung Oo, hawak hindi. niya kasi? Tsaka lalo pa nalaman namin na hindi ganun biro, hindi biro yung Oo. ginagawa niyo sa GC. Ang hashtag Ilan kaya natin GC ngayon, ano? partner, Ano? hashtag tama lang. Tama lang. Alam mo, Tama lang. at hindi nabibilang sa kamay. Oo, tama lang. Oo, okay yun. Salamat po, Yan, salamat. Maraming salamat din. Sana marami din ako na-inspire. At saka, Totoo. remain humble para sa lahat. Ayan. Correct. Pinakamasarap maging humble. Tama ka dyan. Dahil sa programa kita, partner, nako, walang format ng success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable stories. Alright, nako partner, magbabalik tayo yung ating pa-shoutout mamaya na. Yes, laters yan. Kaya naman kung ikaw, nakarelate ka ba dito sa istorya natin ngayon? Mamaya pwede tayo mag-share on. Share one. Sige. Hashtag tama lang. Tama lang. Naku, Dadalhin natin to ngayon, ha? correct. Hanggang sa ating pagbabalik, kasama niyo pa rin po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Lizas DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programa Believable Stories na Same pero iba. We are number 1 with 6.7 Energy FM. Pangga, kung sabing radyo, sabihin mo! Jim She. James.